So, hawak din niya ang kaperahan noon at mukhang siya ba yung RR, mga ating? Yun ang tanong ko eh. Kasi di ba sa mga screenshots at pictures ng delivery ng maletang pera na nilabas ni Zaldico, may initials doon. Received by RR. And bilyones ang delivery ng pera. So ang taong, kung sino man yung RR, ay pinagkakatiwalaan ng mga bangag. Right? Ng mga mandarambong pagdating sa usapin ng pera. So, si Recto ay nasa posisyon dati para pamunuan ng finance. 'Di ba? Ang departamento, ang kagawaran ng kaperahan. Oh, tapos RR yung initials doon, hindi kaya siya yun? Anyway, ngayon naman ES na siya, pero noong siya pa yung secretary naman ng finance, na involved na nga yan sa pangingialam sa pera ng PhilHealth, di ba? At isasoli nila. So, ibig sabihin, guilty of malversation or pangingialam or pagwawaldas ng pera for personal gain or something. Basahin ko lang ito mga atat kuya. Posted by Jarius Bondoc. Recto illegally spent o illegal. So, labag sa batas, therefore, krimen. Okay? Recto illegally spent our PhilHealth 60 billion for flood works. Ay, bakit nyo ginastos doon para hindi bumaha ang Pilipinas? Ay, bakit bumaha? Yun ang tanong. Bakit puro ghost projects? Trilyon-trilyon ng budget, bakit ginamit nyo ang pera ng PhilHealth? Dapat pandagdag yun sa hospitalization ng mga miyembro. Yung mga buwan-buwan na buhulog, miyembro ng PhilHealth, yung buwan-buwan na kinakaltasan. As contribution dyan, I think 250 pesos pataas ang monthly na kinakaltas. Shoutout po sa mga nasa Pilipinas. Yun yung nare-recall ko na kaltas sa amin for PhilHealth, no? Iba pa yung mga kaltas for SSS, right? Yan, mga GSIS, kung ano-ano pang mga deduction sa sweldo. So, halos depende yan sa laki rin ng sweldo mo, pero kung minimum wage earner ka, halimbawa, baka umaabot ng 1,500 to 2,000 yung kaltas sa buwan ng sweldo mo, no? Oh, he committed 2 crimes daw, si Recto, with our PhilHealth 60 billion, actually 89 billion to mga ating. Malversation, ayun na nga, for taking money from members' health insurance. Ito yung unang nirereklamo ng mga sumama sa amin nung nag-EDSA kami 2024 pa or last year pa, may mga sumasama sa amin ng mga, I think, mga nurses sa EDSA, no? And or maybe empleyado ng PhilHealth or miyembro nga rin ng PhilHealth. Yan yung hinihimutok nila, kaya nadagdagan yung mga tao nun sa mga pagpapabalik-balik namin in EDSA every Friday. Dahil nga, kinurakot, okay, dinambong ang pera ng PhilHealth. Bilyones ito mga ating, hindi ito milyones. Imagine niyo kung gaano karami ang 60 million pagkaganda-ganda ng bahay ang mapapagawa mo. 60 million is just 10%. Is it 10% though? Of 60 billion? Or just 6 billion? Maybe 1% lang ang 60 million. That's really ba? Anyway, ang laking pera po, bilyones, kinurakot. At isasoli daw nila. Ating ang pagsusoli, wala na nga sila sigurong hawak na pera. Sinisingil, nagdesisyon ng Korte Suprema, di ba, pinapasoli yan. Ang gagawin nilang pagsusoli, mga kababayan, kukunin sa budget natin next year. Kasi nga wala na siguro silang hawak na pera ngayon na nakaw na. Bakit hindi bawiin yung mga ninakaw na yung mga delivery ng pera? Ha? Kung sino man yung may ghost projects na politiko, say sa bayan nyo, or sa barangay nyo, or sa syudad nyo, dapat yung mga politikong yun singilin para mabalik ang pera. Ang gagawin nila mga ating, mag-aalat sila ng 60 billion sa budget natin next year at yun ang ibabayad sa PhilHealth. Ibig sabihin, magkakaltas na naman sa mga sweldo natin at kung ano-ano pang buwis, no, yung mga collections ng mga buwis na ibinabayad ng mga Pilipino, ikakaltas pa rin sa atin ang ibabayad sa PhilHealth. Puki ng ina, tayo ang magbabayad ng kanilang ninakaw sa PhilHealth.